Sa ating mga tagapakinig, kayo po ay nakatutok sa himpilang ng DWBL 1242 kHz tuwing sa Sunday sa oras na alas 6 hanggang alas 7 po. At maaari din po ninyong mapakinggan sa live streaming. Bisitahin po lamang ang www.dwbl-em1242 kHz.blogspot.com. Ang lahat ng pagpupuri ay ukol lamang sa Allah, ang Panginoon ng sangkatauhan at ng sanlibutan. Naway ang pagpapala at kapayapaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa kay Propeta Muhammad, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng mga tagasunod na sumusunod sa kanyang mga gawi at katuruan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At magandang gabi at maulang gabi sa ating lahat na nakikinig ngayon. Ang aking pong may babahagi ngayon ay hindi lamang po ito po isa rin pong payo sa atin lahat na lalo na sa mga naghahanap ng tunay na katuruan ng mga propeta. Ang mga sugo po gaya ni na Propeta Noah, Abraham, Isaac, Ismail, David, Moses, Aaron, John, the Baptist, Jesus na anak ni Maria, at ang huling kawin ng mga propeta, si Muhammad, ay pinadala lamang upang iparating sa tao ang mensaheng ibinahagi sa kanila ng Diyos. Tayo mga tao ay nilikha upang sambahin lamang ang tunay at nag-iisang Diyos. Magkagayon, ang ating pagsamba ay hindi makatutulong sa Kanya, bagkus makatutulong sa atin. Inuutosan tayong sumamba sa Diyos upang matamo natin ang mga biyayang ipagkakaloob bunga ng ating pagsamba sa Kanya. Katunayan po, bagaman ang Diyos ang siyang nagpadala ng mga sugo, marami sa tao ang lumalayo sa patnubay na kanilang dinala. Hindi lamang nila ito tinatakwil ang mensahe, pinagsisikapan pa nilang pigilin ito at gumawa ng mga hakbangin laban sa mga nagnanais sundin ang mensaheng ito. Sa mga naunang panahon, ang ilan sa mga taong ito ay humantong sa pagpatay sa mga sugo ng Diyos. Makatuwiran bang isipin na yan na lamang ng Diyos ang mga taong ito at hindi sila papanagutin sa kanilang mga kasamaang ginawa? Ang ganitong katanungan ay nilahad sa banal na Quran na atin pong mababasa sa Al-Jathiyah, chapter 45, verse 21 hanggang 22 po, na sinabi ang ganito: Iniisip ba ng mga gumagawa ng kasamaan na itutulad namin sila sa mga naniniwala at gumagawa ng kabutihan, na magkatulad ang kanilang kasalukuyang buhay at pagkatapos ng kanilang kamatayan? Sadyang malubha ang ginagawa nilang kuro-kuro. Nilikha ng Diyos ang mga kalangitan at kalupaan ng makatarungan upang ang bawat kaluluway gantimpalaan ng anumang kanyang ginawa, at ni isa sa kanila hindi gagawan ng di matuwid. Dapat nating tanggapin lahat na ang Diyos sa kanyang katalinuhan ay ginawang pansamantala ang buhay na ito sa daigdig. Itinakda niya sa atin ang kabilang buhay kasunod ng kamatayan. Sa buhay na yaon, kung saan ang paglilitis ay magaganap, doon tatanggapin ng mabubuti ang kanilang gantimpala sa pagsunod sa reliyon ng Diyos, at ipapataw naman sa masasama ang kanilang parusa sa pagtakwil nito. Ipinahayag naming pinili ng Diyos si Muhammad bilang kanyang panghuling sugo, ang siyang wakas sa mahabang kawing ng mga sugong dumating dito sa balat ng lupa. Pinili ng Diyos ang Islam bilang reliyon at panuntunan ng buhay hanggang sa katapusan ng panahon. Mababasa po natin sa banal na Quran na si Muhammad ay hindi isang ama ng kahit sino sa inyo.
Bagkus siya ay sugo ng Diyos at ang panghuli sa mga propeta. At ang Diyos ay may ganap na kaalaman sa lahat ng bagay. Ito po ay mababasa natin sa Quran Al-Ahzab, chapter 33, verse 40. Inilarawan po ni Propeta Muhammad ang kanyang kaugnayan sa mga naunang mga sugo ng ganito. Ang aking kaugnayan sa mga propetang nauna sa akin ay katulad ng isang bahay na itinayo sa isang ganap na pamamaraan, maliban sa isang laryo o ito po yung hollow block. Nagsimulang pumasok ang mga tao sa bahay at sila'y humanga dito, subalit sila'y nagsabi, kung hindi lamang sa isang laryong kukulang, ganap na sana ito. Ako ang laryong yaon. Dumating ako bilang panghuling sugo. Siya ay nagsabi rin, ako ay sinugo sa lahat ng sangkatauhan at ako ang pinakahuli sa mga propeta. Kaya naman, kaming mga Muslim ay naniniwala na ang mensaheng pinadala sa lahat ng mga sugo sa lahat ng panahon ang siyang katotohanan mula sa Diyos. Pinanindigan namin na silang lahat ay nagturo ng magkakatulad na pangunahing panuntunan. Silang lahat ay nananawagan sa monotismo o ito po tinatawag na kaisahan sa paniniwala at pagsamba sa isang Diyos. Nananawagan silang lahat sa walang hanggang kapangyarihan ng lumikha na may lubos na pamamahala sa lahat ng nangyayari sa lahat ng kanyang nilalang. Silang lahat ay nagturo na walang mangyayari sa nilikha nang wala siyang kabatiran at walang mangyayari malibang kanyang pahintulutan. Silang lahat ay nag-aanyaya sa tao tungo sa tamang moralidad at nagbabawal sa kalayan at kalaswaan. Ang mga katuruang ito ang umuhubog sa pangunahing batayan ng banal na mensahe sa lahat ng panahon. May pagkakasunod-sunod ang mga propetang dumating sa tao sa mga nakarang panahon. Sa dahilang pagkamatay ng isang propeta, ang tao ay madaling lumihis sa kanyang katuruan at sa kanyang pananampalataya. Sa kanilang paglihis ay umabot pa sila sa pagpapalit ng kanyang mga aklat at naghayag sila ng mga katuruang sadyang salungat sa panuntunan ng pananampalataya. Katulad ng kaisipang may kasama ang Diyos sa kanyang pagkabanal o maging ang kaisipang may anak ang Diyos. Kailanman mangyayari ito. Nagpapadala ang Diyos ng ibang sugo upang ibalik muli sila sa katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit sinugo si Jesus. Ito rin ang dahilan kung bakit ipinadala si Muhammad sa sangkatauhan. Magkagayon, itinuturing namin kawalan ng saysay ang paniniwala ng sino man sa mga naunang mga propeta kung itinatakwil namin siya ang huling propetang sinugo ng Diyos. Bilang halimbawa, yaong kabilang sa mga anak ni Israel na nagtakwil kay Moises ay tinuturing na mga di nananampalataya kahit ganuman karubdob ang angking paniniwala sa mga katuruan nina Jacob at Joseph. Ang mga taong nagtatakwil kay Jesus ay tinuturing na mga di nananampalataya, gaano man kasidi ang paniniwala nila kay Moses. Gayon din naman, sino mang magtakwil kay Muhammad, pagkaraang makarating sa kanilang mensahe, ay mga di nananampalataya, maging sila man ay mga Hudyo, Kristyano, o tagasunod ng iba pang mga paniniwala. Kasunod nito, ang banal na Quran ay may higit na kahalagahan kaysa sa ibang mga naunang kasulatan at pinawalang bisa ang mga ito kahit na mayroon mang ilang bahagi sa mga naunang kasulatan ito na umabot sa atin sa kanilang orihinal na pagkakapahayag ng walang anumang pagbabago o pagpapalit. Ipinahayag ng ang banal na Quran bilang patnubay hindi sa natatanging tao o tribo bagkus sa buong sandigdigan. Kaya naman, itinuturing namin isang tungkulin bilang mga tagasunod ng pinakahuling propeta na parating ang reliyon ng Diyos sa sangkatauhan. Itinuturing namin isang karapatan ng lahat ng nabubuhay na tao na mapakinggan ang mensaheng ito. Kailangan silang mabigyan ng pagkakataong maunawaan ito
upang limiin at magkaroon ng kalayaang tingnan ang lahat ng aspeto nito. Ang pagsisikap na ating gagawin hinggil sa ating ugnayan sa Diyos ang siyang pinakamahalagang pasiyang magagawa natin sa buong buhay sapagkat nakasalalay dito ang ating tagumpay sa daigdig at sa kabilang buhay. Dahil dito, pinanindigan naming walang sino man ang may karapatan upang pigilin ng tao na mapakinggan ang mensaheng ito o pigilin ng tao na bigyan ito ng isang masusing pagsaalang-alang. Pinananatili namin na kailangang iparating ang mensaheng ito sa tao upang makapagpasya siya ng malaya laban sa anumang pamimilit. Inaanyaya namin ang lahat ng mag-isip ng mabuti tungkol sa aming sinasabi rito at saliksihin pa ang mga bagay upang makapagpasya ng may kabatiran. Ninanais naming sagawa ang aming tungkuling iparating ang mensahe ng maliwanag, ng may katumpakan at katapatan. Pinanindigan namin ang mensahe ng Islam ay siyang katotohanan sa pinakaganap na kahulugan na maaaring iugnay sa kahulugan ng katagang ito at pinanindigan namin ito'y galing sa Diyos. Magkagayunman, naniniwala rin kami na ang bawat tao ay may karapatang maging ganap na malaya sa kanyang pasiya tungkol dito. Katulad ng iba, may kakayahan din kami manghikayat sa anumang aming sasabi at gawin itong higit na umaayon sa malawak na kaurian ng tao. Maaari kaming gumamit ng mga matatamis na salita at iba pang nakawiwiling pamamaraan upang hikayatin ng tao sa aming nais ay parating. Magkagayunman, bagaman ay minumungkahi ang ganitong pamamaraan sa ilang bagay na kapakanang pantao, ito ay tinuturing namin isang pagpapabaya sa aming matapat na tungkulin sa Diyos at sa sangkatauhan na gawin ito dito. Naririto kami upang parating ang mensahe ng ating dakilang lumikha, hindi ayon sa aming sariling kaisipan, palagay at kapakanan. Ito ay aming tungkulin sa Diyos, sa aming sugo at sa lahat ng sangkatauhan na ihayag sa tao ang tungkol sa sugong may panghuling mensahe. Sino mang maniwala sa sugong ito ay katunayang naniniwala sa reliyon na kanyang dala mula sa dakilang lumikha. At sino mang magtakwil nito ay kanyang tinakwil ang reliyon. Yan po ang ating pinakamamahal na propeta na si Propeta Muhammad. Hanggang dito na lamang po. Wakulu qawli hada wastighfirulahu walakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Napakaganda po itong talumpat yung kapatid natin tungkol po sa kanyang yung leksyon sa itong